Happy Fiesta sa inyo lahat. Pwedeng mas malakas. Happy Fiesta po sa ating lahat. Yan, talaga namang tayo ay pinagpala ng ating Panginoon sapagkat meron po tayong santo na sinusundan. So every year, we celebrate, we remember, we commemorate the feast day of Saint Benedict. And every commemoration is really a time where we remember the good things that they have done, yung mga magagandang bagay na kanilang ginawa para sa ating lahat. Isa sa mga napakagandang alalahanin natin kapag tayo ay nananalangin at humihingi ng tulong kay Saint Benedict ay ang kanyang journey, ang kanyang buhay. Siya ay galing sa isang mayaman na pamilya, Saint Benedict. At meron pa siyang kakambal, si Saint Scholastica. And at a very young age, tumubo yung kanyang pagmamahal sa Diyos. Yun po yung gusto kong tingnan natin ngayong gabi. His love for Jesus started at a very young age. No? Bata pa siya. Mahal na niya ang Panginoon. Kaya nga ang nangyari is, he left his family and he went to Rome and studied. No? But then, his love for God ay hindi niya masyadong naramdaman sa Rome. Kasi nakita niya ang daming mga hindi magagandang nangyayari doon. Kaya his search continues. And that led him to the desert. Sino ba sa inyo ang may ginawa na sa kanyang sariling buhay para alamin, arukin, kilalanin si Jesus sa kanyang buhay? Did you do anything extraordinary in order to know Jesus? Or sapat na yung misa? Sapat na yung devotion? Sapat na yung konting pagtulong sa kapwa-misa? Saint Benedict, hindi sapat yun. That's not enough. He wants to go and get closer to Jesus. That is why, anong ginawa ni Saint Benedict? Iniwan niya ang mundo. He left the world. At gusto niyang makasama ng mas malalim, mas personal ang ating Panginoon. Kaya nagpunta siya sa disyerto. Sa disyerto, wala siyang masyadong security. Kasi in the desert, there are wild animals, there are snakes, walang pagkain. Pero just like Saint John the Baptist, no? Gusto niyang sundan siguro yung nangyari kay Saint John. In the desert, he found God. No? Found God. And his name, ang kanyang pangalan ay kumalat. Sinabi nila na merong isang lalaki sa disyerto na malalim pagmamahal niya sa Diyos. So he started to have visitors wanting to talk to him, wanting to know his wisdom, his experience, his story. No? So, ang nangyari is habang pinapakinggan nila ang kwento ni Saint Benedict, sila din ay unti-unting napapalapit sa kanya at napapalapit sa Panginoon. Now, ang nakakatuwa po dito is they wanted to live in a solitary life. But then, meron po kasing mandate ang ating Panginoon. Ang sabi ni Jesus, no? Sabi niya, dun sa Good Samaritan, sabi niya, who is my neighbor? And then, sinagot ng mga apostoles, those who did the good thing. Sabi ni Jesus, then go and do the same. And then, ang sabi pa niya noong Last Supper, sabi niya,
wash each other's feet. So ngayon, kung nag-iisa sila sa disyerto, sino ang kanilang tutulungan? Sino ang kanilang huhugasan ng paa? Wala. They're alone. So, naisip ni Saint Benedict, in order for us to follow deeper the teachings of Jesus in serving one another, ang ginawa nila is he started to form a group, a community. Community life is very, very important in the life of Saint Benedict. Kaya nga po, dito po sa atin, sa Saint Benedict Parish, meron po tayong 2 words na gusto ko sana ninyong laging iisipin. Community life. We need community life. At ang character ng community life is 2 words as well. Missionary disciples. Yan ay maririnig mo sa lahat ng maraming documents ni Pope Francis na sinasabi niya, I want the church to be a missionary disciples. Ibig sabihin, hindi lamang kayo kontento sa inyong sariling simbahan, kundi missionary by Spirit, like Saint Benedict. Do not have fear in your heart to face the unknown. No, go to outside your comfort zone because maybe that's where you will find and encounter God. So, makikita po natin ang community po ng Saint Benedict. Ito po yung bumubuhay sa atin. Ito po yung gusto nating buhayin na sana pag sinabi nilang Saint Benedict Parish is alive and active, joyful, ready to serve because we have the spirit of Saint Benedict in us. Nananalay tayo yung spirito ni Saint Benedict dahil tayo ay mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang Diyos. Kaya isa sa mga rules si Saint Benedict, if you read the rules na kanyang ginawa, ay walang masyadong nagsasalita. Meron silang vow of silence. Bakit may vow of silence ang mga monks? Kasi the more you talk, the more mistakes you make. So sa kanila, meron lang time kung kailan sila magsasalita. Everything is in silence. Kasi the most important in the spiritual life is not the speaking. It's about this contemplation, this praying by the heart, where you don't need to use words to communicate with God, but using your heart, lifting your spirit to the divine in silence, in prayer. That's the spirit of Saint Benedict. In his community life, sabi niya, napakahalaga na tayo ay nagtatrabaho. Kasi it brings life to the community, it brings food to the table. And it helps other people who are poor. Kailangan natin magtrabaho. May dignidad ang nagtatrabaho. Kaya, alam naman natin ang kanyang motto, ora et labora, prayer and word. Ibig sabihin, hindi yun naghihiwalay. You are praying while you are working. And you are working and praying. So, laging magkasama sa ating buhay yung pananampalataya at paggawa. Kaya napakaganda yung ehemplo na sinasabi ng ating patron that every time that you remember me, remember to pray, remember to be silent, and remember to work. Yan po ang ating sinusundan bilang isang community dito sa loob ng parokya ng Saint Benedict.
Maaring meron man tayong chapel, Our Lady of Remedies, Nuestra Señora Salvacion, Our Lady of the Sacred Heart, but above all, the patron saint of the parish is Him. Kaya yung invitation po niya sa atin as we remember Him again, this year is the 19th year, no, na siya ang patron ng simbahang ito. 19 years na ninyo siyang kasama. 19 years. And we pray that as we continue to walk with Saint Benedict, hindi lamang niya tayo ipoprotect sa mga demonyo, sa mga lason, sa mga sakit, dahil meron kayong Benedictine medal. Sino bang may mga Benedictine medals sa mga katawan nila? Yes. Good that you're wearing that. That's the protection na pinagkaloob ni Saint Benedict. Alam niyo ba kung anong nandoon? No? Dalawa yan. Yung nasa labas, yung sa likod is the cross is the light of Christ. And this one is the exorcism prayer, kung saan sinasabi niya, the devil, go away. So if you're wearing that Benedictine cross, no? Sinasabi natin kay Saint Benedict, keep away Satan from me. Not only around me, but especially in my head and in my heart. Kasi ang devil can come, can enter your mind and your heart. Kaya nga lagi niyong ilalagay sa tapat ng iyong puso para yung puso natin ay hindi mapasukan ng masamang espiritu. Ang dami pong nagdedebosyon kay Saint Benedict dahil sa proteksyon na kanyang pinagkakaloob. Pero sana mas maraming magdebosyon kay Saint Benedict dahil sa kanyang pagmamahal kay Jesus. Yan ang pinakamalaga because he loves Jesus very much. Sana po ay magmula sa aming mga pari dito sa harapan, dapat makita mo na sa amin ang pagmamahal kay Saint Benedict. Sa ganon, in our own prayers, no, we are praying for you, and you're praying for us, and as a community, we are praying together that we become holy, humble, prayerful, and servant. We work. So, Saint Benedict, salamat sa iyong patnubay sa mga tao dito sa parokya na ito. Alam ko na ang daming mga answered prayers na pinagkaloob mo sa pamagitan ng iyong pagdarasal at sakripisyo. And later on, as we come in front of the statue and also the relic of Saint Benedict, magpasalamat lang kayo sa Kanya, sa Kanyang mga kabutihan pinagkakaloob sa atin. Napakabuti ng ating patron. Alam niyo ba na today, yung simbahan ng MGL sa Melbourne, yung simbahan ng MGL sa Canberra sa Australia, at yung simbahan ng MGL dito sa Pilipinas, sa Quezon City, celebrating the same saint. They're all Saint Benedict. No? Nakakatuwa kasi I think the Lord is asking us to be more prayerful and be more servant. So bless His name.